Nagluto tayo ngayon ng masarap na fried chicken gamit yung leg ng manok at meron din tayong gravy. Yung nadaanan ko sa palengke may kasamang ulo yung leeg. Tinanong ko kung magkano ang isang supot. 100 ang isang supot at sabi niya 1 kilo daw. Sobrang mura nun at talagang hindi ako makapaniwala. So ito na nga, tinimplahan natin ng asin at paminta. 1 kutsara yung asin tapos bechin, lalagyan natin ng kalahating sachet. Gagamit din ako dito ng instant ginisa mix. So okay na yon. Kung may kalamansi kayo, pwede kayo maglagay. Tapos halu-haluin lang natin at imamarinate natin to kahit 1 oras. Pero kung may time ka pa, kahit 24 hours sa ref. Para sa ating breading, gagamit tayo ng harina. 3rd class lang yung ginamit ko. 1 and 1/2 cup at 1/2 cup ng cornstarch. Para naman sa pampalasa ng ating breading, kung meron kayong crispy fry dyan, yun na lang ang gamitin ninyo. Dahil nga may lasa na ito at siguradong magkakalasa na yan lahat ng ating harina at yung cornstarch. Ganun lang kasimple at hindi na natin kailangan pahirapan pa. Ngayon naman, i-coat natin ng first coat itong ating mga leeg ng manok. Kung paano ka mag-breading ng manok kapag nagpiprito ka, ganun lang din naman ang ginagawa dito. Kapag nalagyan na ng harina yung mga leeg ng manok, itataktak mo lang yan para malaglag yung mga excess na harina. At meron ako ditong malamig na tubig na nasa lagayan. Ilulublob natin yung mga leeg ng manok. Tapos ay ibabalik natin dito sa ating breading mix. Kaya natin ginawa ito dahil kailangan ay magkaroon ng flaky texture itong ating fried chicken na gagawin. O yung makaliskis na itsura ng fried chicken. So piga-pigain mo lang dyan sa harina. Ang style dyan ay halo, piga. Tapos itataktak mo lang din ulit siya. Kagaya nung nakikita nyo sa video. Kapag nalaglag na yung mga harina sobra, pwede na nating iprito. Kailangan nakapainit na yung iyong mantika at sa loob ng 12 minutes maluluto yan. Ganito yung sinasabi ko kanina na makaliskis ang itsura o merong flaky texture. Sa ganitong pamamaraan kung ibebenta mo itong fried chicken na ito, mas lumalaki yung fried chicken tingnan. Kaya kapag sinabing leeg at nakita yung fried chicken mo, hindi simpleng leeg lang na manok yung ginawa mo, kundi parang napaka-special ng datingan. Naprito ko na lahat at ngayon naman, meron tayong gagawin. Siyempre, hindi pwedeng kainin to ng walang sausawan. Gagawa tayo ng gravy. Simpleng gravy lang yung ating gagawin dito at hindi na natin kailangan pahirapan. So, meron ako ditong 1 kutsarang butter, hahaluin lang natin hanggang sa medyo matunaw na nga dito sa ating pan. Ikaw na ang bahala kung gusto mo chicken cube o beef cube. Ako beef cube yung ginamit ko. Pwede mong tunawin sa tubig na mainit o pwede naman rekta na katulad ng ginagawa ko, dinurog ko na lang kasama ng butter. Meron tayo ditong sumobrang pambreading. Ito yung harina kanina. So ang gagawin natin, kukuha tayo dito ng 2 kutsara. Medium fire lang yung lakas ng aking apoy dito. At ang kailangan natin dito makagawa tayo ng roux. Tsagain mo lang ng bahagya pero kung nag-aapura ka, tubigan mo na. Maglalagay ako dito ng halos kalahating litrong tubig. Nasa sayo naman kung gusto mo mas malapot na gravy o kung gusto mo naman yung medyo malabnaw. Maglalagay ako dito ng konting pamintang pino para syempre may konting anghang ng bahagya. Haluin mo lang ng haluin hanggang sa medyo lumapot na nga at mapapansin mo kumukulo-kulo na yan. So kapag kumukulo na, pwede na nating hanguin yan. Kung mapapansin mo na may mga buo-buo, gumamit ka lang ng strainer at salain mo. Sa pagluluto ng chicken neck, ng mga kanto fried chicken, wag mo nang isama yung ulo. Yung sa akin kasi trip ko yung may ulo. Pero nasa sa'yo na yun kung ganun din ang trip mo.